Naniniwala ka ba na ang pagkain mo ng isang piraso ng manok o hiwa ng tinapay ay maaring maging gawaing paglason sa sarili kung mali ang iyong blood type? Ngayon, ating aalamin ang biological na sikreto na madalang sabihin ng doktor tungkol sa pananggalang na genetic blueprint mo. 1. Ang sistema ng seguridad at ang scammer ng siglo na mga selulang banyagang. Isipin mo na ang iyong katawan ay isang high-end na gusali na mahigpit na binabantayan ng mga bodyguard na mga white blood cell. Para makilala kung sino ang residente at sino ang magnanakaw, bawat red blood cell ay may suot na espesyal na ID card na tinatawag na antigen. Kung ikaw ay type A, mayroon kang type A na security pass. Ang type B ay may type B pass. At ang type O ay parang mga stealth fighter dahil wala silang ganitong card. Ang problema, ang mga selula ng kanser ay napakatuso. Naglalagay din sila ng mga peking antena sa kanilang sarili. Sa isang malusog na katawan, sisilipin ng immune system, check in ang card at kapag may nakitang kakaiba, tatanggalin ito agad-agad. Ngunit ang trahedya ay nangyayari kapag natutunan ng mga selula ng kanser ang mag-disguise na eksaktong katulad ng security card ng iyong blood type. Nagnakaw sila ng security badge, kaya't hinahayaan lang sila ng immune system at nag-iisip, kasama natin yan, at doon sila malayang lumalaki. Ito ang ugat ng panganib, isang kaso ng identity theft sa antas ng selula na nagdudulot upang mawala ang kakayahan ng katawan na ipagtanggol ang sarili. Isang malaking pag-aaral mula sa Karolinska Institute na sumasaklaw sa 1 milyong tao ang nagpatunay na ang blood type ang nagdedetermina sa sensitivity ng immune system sa mga tumor. 2. Blood type A at B, ang labanan ng Velcro patch at ng pabrika ng insulin. Talakayin muna natin ang type A, ang mga taong madalas pinapayuhan na mag-vegetarian o bawasan ng red meat. May nakakagulat na katotohanan na ang type A ay may 20% na mas mataas na panganib ng stomach cancer kumpara sa ibang types. Ang dahilan ay nakasalalay sa isang uri ng bakterya na tinatawag na H. pylori, na isang eksperto sa paghuhukay ng lungga sa lining ng ating tiyan. Isipin mo na ang tiyan ng type O ay madulas tulad ng non-stick pan, kaya mahirap kumapit ang bakterya. Ngunit para sa type A, ang iyong mga antigen ay kumikilos tulad ng matigas na bahagi ng Velcro patch, sobrang dikit. Ikaw ay naakit sa bakterya na ito genetically, na nagre-resulta sa talamak na pamamaga na tumatagal ng mga dekada, parang isang apoy na dahan-dahang nagbabaga. Ang pinakamalaking pagkakamali ng type A ay ang pag-akalang sobra sila sa acid kapag nagha-heartburn, ngunit sa totoo lang, natural na mababa ang antas ng stomach acid ninyo. Kapag kumakain ng red meat, nananatili ito sa tiyan na parang isang bloke dahil kulang sa acid para tunawin, na nagdudulot ng pagbulok sa loob mismo ng bituka. Sa kabilang banda, ang type B at AB ay humaharap sa mas mataas na panganib sa pancreas. Ang pancreas ay parang isang factory na gumagawa ng insulin, at para sa type B, ang factory na ito ay madaling ma-overload. Kung ang type B ay kumain ng maling pagkain, halimbawa ay manok, isang kakaibang phenomenon na tinatawag na clumping ang mangyayari. Ang manok ay may protina na tinatawag na lectin na kumikilos tulad ng superglue sa dugo ng mga type B. Inaatake nito ang mga antigen na nagiging sanhi ng pamumuo ng mga selula ng dugo na humaharang sa microcirculation at pumipigil sa oxygen na makarating sa mga tissue. Kapag kulang sa oxygen ang tissue, nagiging acidic at nagkakaroon ng pamamaga na lumilikha ng perpektong kapaligiran para umunlad ang sakit. Iyan ang dahilan kung bakit may mga taong kumakain ng pinakuluang chicken breast araw-araw, ngunit nakararamdam pa rin ng pagod at utot dahil nagpapapasok sila ng katunggali ng kanilang dugo. 3. Blood type O at ang paradox ng manggagawa sa panahon ng kapayapaan. Ang type O ay madalas inihahalin tulad sa mga mangangaso, mga mandirigma na may matapang na immune system tulad ng asong pitbull. Ang magandang balita ay ang iyong immune system ay napakabilis makakita at sumira sa mga nanghihimasok na nagpapababa sa panganib ng stomach at pancreatic cancer. Ngunit ang masamang balita ay kung walang kaaway na lalabanan, ang pitbull na iyon ay babalik at kakagatin ang sarili nitong amo.
Ang type O ay napakadaling magkaroon ng mga autoimmune disease at ulcers, lalo na kapag kumakain ng trigo, wheat. Ang gluten sa trigo ay ang kryptonite para sa type O na nagdudulot ng pamamaga ng bituka kaagad. Ang isa pang nakamamatay na kahinaan ng type O ay ang napakahinang kakayahan nitong magproseso ng stress hormone. Kapag na-stress, ang level ng cortisol ng type O ay mabilis na tumataas at nananatiling mataas sa loob ng mahabang panahon na nagpapahina sa mismong sistema ng seguridad ng katawan. Kung ikaw ay type O na may stressful na trabaho sa opisina at hindi gaanong gumagalaw, inaalis mo ang pinakamalakas mong pananggalang. 4. Ang solusyon sa reprogramming ng katawan, kumain ng tama, huminga ng malalim at mag-ayuno. Ano man ang iyong blood type, ang huling layunin ay lumika ng isang kapaligiran kung saan hindi maaaring mabuhay ang sakit. Ang unang hakbang ay ang pagtatag ng acid shield na lalong mahalaga para sa type A. Ang pag-inom ng kaunting diluted apple cider vinegar bago kumain ay makatutulong na gawing acidic ang tiyan na lumilika ng firewall para pigilan ang H. pylori bacteria na mag-ugat. Ang pangalawang hakbang ay alisin ang sticky substances mula sa pang-araw-araw na menu. Ang type O ay iwasan ang trigo at mais. Ang type A ay limitahan ang red meat at kidney beans. Ang type B ay pag-isipang magpaalam sa manok. Gayunpaman, ang pinakamahalaga ay hindi lang kung ano ang kakainin, kundi kung paano kumain upang ma-activate ang self-cleaning mode ng mga selula. Ang 16 na oras na intermittent fasting araw-araw ang susi upang i-on ang autophagy na tumutulong sa katawan na i-recycle ang mga sirang protina. Lubos na gusto ng kanser ang asukal at kapaligirang kulang sa oxygen. Ito ang oras kung saan sumisikat ang Nobel Prize ni Dr. Otto Warburg. Mahirap umunlad ang sakit sa kapaligirang mayaman sa oxygen. Ngunit ang paraan kung paano kukuha ng oxygen sa katawan ay nakasalalay sa kung tama ba ang iyong ehersisyo para sa iyong genes. Ang type O ay may genes ng mga ngaso, kaya kailangan nila ng high-intensity exercises tulad ng weightlifting o sprinting para sunugin ang labis na adrenaline. Kung ang type O ay magyoyoga lang ng banayad, ang kanilang katawan ay mananatiling acidic dahil hindi na ilalabas ang enerhiya. Sa kabilang banda, ang type A na natural na may mataas na cortisol kung mag-eersisyo ng sobrang tindi tulad ng CrossFit ay magiging dahilan upang mag-collapse ang immune system. Kailangan ng type A ang mga kalmadong disiplina tulad ng meditation, brisk walking o paglangoy upang pababain ang stress level at magpapasok ng oxygen. At panghuli, huwag kalimutan na ang karaniwang kaaway ng lahat ng blood types ay ang processed at industrial food. Kahit type A ka man o type O, ang pagpasok sa katawan ng mga pagkaing puno ng asukal at kemikal ang siyang pangunahing dahilan ng pagkasira ng kalusugan. 5 na maikli, madaling intindihin at madaling tandaan. Ang iyong genetic blueprint ang nagkarga ng bala, ngunit ang iyong lifestyle ang bumaril. Huwag mong hayaang maging biktima ka ng mga pagkaing katunggali o mga ehersisyong hindi akma sa biological design ng iyong katawan. Subukang makinig sa iyong katawan, ayusin ang diet sa loob ng 2 linggo at obserbahan kung nawala ba ang pagod. Kung gusto mong itaas ang iyong health mindset at mas maunawaan kung paano gumagana ang biological machine mo, pindutin ang subscribe button ngayon. At kung nag-subscribe ka na, welcome home!